What's up mga gunggong? Day 5 na tayo ng ating 30 days fitness challenge. Okay? At bago tayo mag-umpisa, bibigyan ko kayo ng tip number 1 para mabilis kayong pawisan. Patayin nyo yung AC. Oh, see? Pag pinatay mo yan, mawawala yung lamig, mabilis kang papawisan dahil mabilis iinit sa kwarto. Pero wawarningan ko lang kayo guys, pag pinatay nyo yung AC, mabilis babaho sa kwarto. Maaga tayo nakapag-umpisang mag-gym ngayon dahil maaga tayo nakauwi dahil Friday! It's Friday! Kapag Friday, until 12:30 lang kami kapag Ramadan. So 3 oras ka lang magtatrabaho. Ang saya! At dahil nga day 5 na ng ating fitness challenge, napakasaya ko dahil nalagpasan ko ang cheat day. So supposedly, kung napanood yung video kahapon, mag-cheat day sana tayo ngayon, magpapahinga tayo. Sabi ko magsuswimming tayo, kakain. Pero hindi, napaglabanan ko. Kung mapapansin nyo sa mga, kung order kayo online, ang daming mga naka-sale, mga mura na meal dahil Ramadan, iftar, tsaka weekend. Pero tablado, hindi tayo nag-fast food, hindi tayo kumain, hindi tayo nag-cheat day. Day 5 tayo, tuloy-tuloy lang tayo ngayon. At siya nga pala mga gunggong, may nakuha na ako ng magandang venue para bukas sa day 6 ng ating fitness challenge. Abangan nyo ha. So ngayong araw na to, magkakardio lang tayo pero mas mahaba. Itatry natin umabot ng 3 kilometers, okay? So kahapon naka almost 3 kilometers tayo eh. Pero ngayon sisiguraduhin natin matatapos natin yung 3 kilometers sa treadmill, okay? So taka na, ang bilis na natin. 7.3, 7.5, going 8 kilometers per hour tayo. Go! Kaya to, kaya! At dahil nga nag-umpisa na ang summer, hindi lang dito sa Middle East, pati sa Pilipinas, bigla ako na-miss yung mga ilog, dagat, yung mga lugar na pwede kang mag-swimming. Naalala ko tuloy yung Moonrock. Guys, sa amin, may isang sikat na ilog. Ilog, Brad, ilog. Na tinakutawagin nila yung Moonrock. So, napakaganda na ng ilog na yun, guys. Ang daming pumupunta doon pagka ganitong summer. Sana nilinis nila ulit ngayon. Ino-open nila yung during summer, nililinis, tapos magbabayad ka na entrance. Dati na 5 piso, pwede ka na mag-swimming. Ang ganda ng tubig doon, ang lamig. Tapos makikita nyo yung mga bato, may mga rock formation doon na puro man-made yun. Noong unang panahon daw, ginawa yun gamit yung mga dinamita. Nilagyan nila ng bomba, tapos pinasabog, kaya binuo. So ang nag-iitsura niya parang buwan, kaya tinawag siya na Moonrock. Okay? Napakadaming alaala nung ilog na yon. Doon ako natutong maglangoy. Mula pagkabata hanggang nag-college kami, naliligo kami doon. Dahil isa yun sa hindi lang liguan, doon din kami naglalaba dati. Dahil syempre wala pa yung patubig ng bayan. Tapos kukunti pa yung mga Poso Negro sa lugar. Doon, unlimited water. So mas masarap maglaba doon. Hindi lang siya labahan, liguan, pwede ring tambayan. Dahil sa gabi, pwede kang mag-inom doon, nilalagyan nila ng ilaw. So pwede kang mag-chill, okay, pwede kang mag-overnight. Dati may video okay pa doon, pwede kang mag-video okay, karaoke, all along. Nakakamiss yun. Hayaan nyo guys, pag umuwi ako ng Pilipinas, pag umuwi kami ng Pilipinas, itatry kong i-video yun, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ilog na yun. At naalala ko pa, nung bata pa kami, madalas kaming maligo doon. Ang lagi kong kasama yung pinsan ko, si Baldimore, si pinsang Ronald Hernandez. Brad, shoutout sa iyo dyan pinsan, sa Canada, kumusta sa inyong lahat? Siya yung lagi kong kasama. Kami yung magkababata, lagi kami naliligo doon. Sabay kaming nag-aaral maglangoy, matuto. At hindi nagtagal, siya ang isa sa pinakamagaling na diver doon sa lugar na yon. Basta may mga acrobatic sila kapag sumisemplan, pagka dumadive. Tumi 360 pa yun, naalala ko. Pero lumipas ang panahon, lumipas ang ilang taon, wala na ako masyadong balita doon sa ilog na yon. Pero tanda ko, bago ako umalis, bago ako nag-abroad, hindi na siya ganun kalinis dahil may mga negosyo na nakapaligid, mga poultry, piggery na nagpapadaloy ng dumi ng hayop doon sa ilog. Kaya hindi na siya masyadong naalagaan. Ewan ko lang ngayon,
Dahil ang alam ko, pinagbawal na yung mga poultry piggery malapit sa ilog. Which is maganda naman. Dahil kailangan natin talagang alagaan yung kalikasan guys. Makakalikasan tayo. At hindi lang pala paglalangoy ang natutunan ko dun sa ilog na yon guys. Doon din ako natuto na mamingwit. Mag-fishing, Brad, mag-fishing. Puso din dun yun eh. Pwede ka mag-fishing doon, may nahuhuli kang tilapia. Ang problema guys, sa tagal-tagal kong nag-fishing doon, ang nahuhuli ko lang, yung tinatawag nilang paitan. Yung parang pirated version ng tilapia, yung maliit na manipis. Utang ina. Pagka niluto mo pre, hindi mo makakain eh. Iba yung lasa. Okay, paspas lang tayo. Balik takbo tayo guys. Wala pa, malayo pa tayo sa goal natin na 3 kilometers. Pakikita nyo, almost 2 kilometers pa lang tayo. 1.91, almost 30 minutes na tayo dito sa treadmill. Let's go! Day 5, day 5, day 5, day 5 na tayo guys! Mga gonggong, sa totoo lang, isa sa mga bagay na hindi maganda sa treadmill, nasa isang lugar ka lang. Hindi ka nakakaikot, hindi nagbabago yung view mo. Pero mapapansin nyo, dito sa lugar namin, sa gym namin, hindi ako naboboring. Dahil napakaganda naman ang view dito guys, tingnan nyo, from the 9th floor. See? Kita nyo yan? So kahit pa paano, kahit matagal akong tumatakbo, nalilibang yung isip ko tsaka yung mata ko dito. Ang daming dumadaan sa sakyan, ang daming puno, ang daming building. And at the same time, hindi ko na malayan, tapos na pala ang goal ko. Boom! Tangina mo ka. Oh, tingnan nyo guys. 3 kilometers, 3.15 kilometers within 34 minutes. Wow! Tangina, sayo guys. New achievement unlock. Ngayon na lang ulit ako nakatakbo ng ganito katagal. At ang maganda pa dyan, hindi pa ako napapagod. Parang kaya ko pa. And mga gonggong, ganun lang naman yun eh. Kailangan focus ka lang sa goal mo. Okay? Sabi nga ng mga eksperto, okay? Stop when you are done, not when you are tired. Utang ina. Kita nyo naman guys, madami na kayo natututunan dito sa channel na to ha. Yun ang tinatawag na Mad Gong Wisdom. Mga kasabihan. At dahil na-achieve na natin ang goal natin na 3 kilometers for today, nagpapa-cool down na tayo, tapos konting weights, konting abs tayo ngayon, okay? Hindi tayo pupersa ng buhat ngayon. Medyo semi-rest day ito, pero nag-workout pa din tayo, okay? At dahil Friday ngayon, bukas Black Saturday, dahil Holy Week nga, naaalala ko, bukas guys, ang daming magpapatuli. Doon sa lugar namin, madaming tinutuli kapag ganitong pagka Black Saturday. Na doon nakapila sa may ilog. Pero hindi yun yung literal na tuli na parang sa doktor. Doon pre, ipapasok yung mo sa sanga ng kahoy na customize, tapos papaluin ng balisong. Putang ina, napakasakit nun guys. Nakapanood ako nung last time. 2 yung hinimatay. And guys, hindi lang tayo sa cardio nag-improve. Napansin ko, tingnan nyo, ang gaan na ng binubuhat ko. Na-i-adjust ko na siya. Dati 50 kg, ngayon 60 kg na. Oh, di ba? Napakalaking improvement dun para sa akin. 10 kg in 5 days. Tingnan natin kung hanggang kailan tayo aabot. And guys, speaking of improvement, feeling ko lumiit na ng half inches yung tiyan ko. Ang problema ko ngayon, lumiit nga yung tiyan ko ng half inches. Yung labahin ko naman, dumagdag ng 6 inches. And mga gonggong, mapapansin nyo, bago yung training shoes ko. Tingnan nyo. Yan. Alam nyo ba na yung lumang training shoes ko ay more than 5 years ko ginamit. Kung hindi pa humiwalay yung swelas,
hindi ko titigilan gamitin. Ito naman, ang pinambili ko nito dahil mahilig ako maglaro ng crypto. May token ako na binili. Tapos, after 2 years kong hinold, umangat. So, binenta ko yung konti at ipinambili ko nitong sapatos. Else, kung hindi humiwalay yung swelas ng luma ko sapatos, yung pa rin ang gamit ko hanggang ngayon. Okay, mga gonggong, tapos na tayo mag-workout. Nakasurvive tayo sa first 5 days ng ating 30 days fitness challenge. Bukas, mas exciting, mas maganda yung venue. Samahan nyo ako sa day 6 ng ating 30 days fitness challenge. Mamba out, peace out, stay safe, see you next time.